nga ginahatag niya sa matag sa kanato diin maka o kinatugutan niya makita makapadayon pa sa pag-enjoy sa kinabuhi na iyang kinapasinatin nato. Well, sa atong pag-start, kung dunay mga kaigsunan pa diha sa gawas, pinaauhag ang matag-usa sa pagsulod alang sa atong pag-start sa atong Sunday School, niini nga kabuntagon, o sugdan nato ni sa prayer, atong hangyoon si Pastor Paul mag-auna sa mga pag-ampo. Alhamdulillah. Amahan nga lagi ko nagpasalamat ng Diyos ni Yes, Lord. Nagkanamo minsan po sa among pagtuunan sa mga kanimo sa pagkagum sa among pagsipa nga ako Diyos nga ikaw magpapamuhat sa among taliwala o bisan pa man sa among pagtuunan sa mga pulong nag-iyong po Diyos nga ikaw magkahatag kaalam sa matag-usahan ni kanamo na among nasagkasing una-una sa lutan ng imong pag-agihan na dinamo kayo Diyos manawag sa iyang sagkasing ang matuuran nga nagitan kanimo o bisan pa usap sa akong mga di pa magpagkaroon ikaw mag-apadalangin kanila, mag-iyong kanila na diin ang imong pulong kamatuuran o kayo mapadayag sa imong katawan. I pray Lord, bisan pa sa among mga kaigsuunan nga pagdulong pa rin ikaw mag-iyang pagpekta sa ilang dalanon. I pray Lord, bisan pa usap sa among mga kaubanan nga nagtulado ako kanto ikaw mag-hatag ng Diyos at kondisyon sa ilang kasing-kasing na rin mag-atuloy sila rin i-arap ng Diyos sa pag-uban ka na mo sa pag-ibang na kanimo. Ikaw manalangin sa tananamong ibuhato ni Ining Adlawa, ikaw mamimaya ni Ining Tanan sa among pagsugod at sa among pagtapos, ikaw Diyos may mamimaya ni Ining Dalayin kaso ay tapusan sa mga ni Jesus na nalaganan. Amen. Okay, mag-panlingkod ang matag-usa. So, niini nga kabuntagon, adto ta sa atong pagtuon, mahitungod sa pagtulunan or the doctrines of grace. Ang pagtulunan mahitungod sa grasya. Dunay mga mahinungdanong mga butang nga atong pagahisgutan niining ang butanga o niining adlaw karon niining nga kabuntagon sa ato nga paghisgot dinhi niining nga bahin karon. Di man kaabot. Oh. Wala. Okay, so maghisguta about the doctrines of grace o mauni ang iyang mga nawala man. Paki-operate na lang palihog dito para makapadayon ko. Okay, so padayon ta sa atong paghisgutan niini nga kabuntagon. Dunay bahin dinhi nga atong paghisgutan ingon nga mogamit kita og tool o gamit para sa susi sa pagtan-aw pa mahitungod niining nga klase nga pagtulunan kalabot sa pagtulunan sa grace. Using o gamiton nato ang pagtulunan nga dunay acronym nga tulit.
Bali akong na-touch. So, kini nga doctrines of grace, dinhi atong masabtan dinhi padayon, labi na sa mga bag-ohang mga makadungog o nakadungog niini about sa pagsabot nato, understanding of salvation, focusing on God's sovereignty and grace. So, mo ni ang acronym is commonly ginatawag na TULIP. T stands for total depravity. Total depravity, humanity is completely affected by sin and incapable of choosing God on their own. Kumbaga, kung sa ato pang pagkasulti o sa simpleng pagkasulti, walay mahimo ang tao tungod sa iyahang pagka-deprave sa sala, tungod sa sala. Ug dunay mga verses nato dinha, like for example in Genesis chapter 6 verse 5, no? Sa Genesis chapter 6, makaya ba kanino atong basahon pa? Sige, maghangyo ta, magsugod ta dinhi kang Pastor Paul sa Genesis chapter 6 verse 5. Si JJ na kay Bible say? Si JJ sa Jeremiah chapter 17 verse 9, Romans chapter 3 verses 10 to 12, kinsa pa ni? EJ. And then, sige, sunod-sunod ha. And then Ephesians chapter 2. Namoy Bible, Brad? Ephesians chapter 2, si Brother John. And then Psalm 14, 2 to 3. Mamaoro man ilang thoughts sa 53, 1 to 3. Bisan sa Psalm 14, 2 to 3 na lang. Ihatag nato dito kang Sister Anna. Okay, so good now, starting from Pastor Paul. Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Okay. Usa na sa verse na atong tan-aw, ginasaligan, nga nagsulti, nga ang tao depraved yun siya totally tungod kay ang iyang kasing-kasing is evil o dautan. Jeremiah chapter 17 verse 9 unsay giingon? The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Okay, ang heart kuno deceitful. And then Romans 3:10 to 12. Romans 3:10 to 12. Verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Verse 11. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Well, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Okay, no one righteous. Ephesians 2:1. Ephesians 1, you are deep wicked, who were dead in trespasses and sins. Okay, patay tungod sa sala, no? Patay ang tao spiritually. Okay, in Psalm 14, 2 to 3. Sa Salmo 14, 2 ngadto sa 3. Psalm 14, 2 to 3. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside, they are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Okay.
o dunay kaparihang idea in 53 of Psalm 1 to 3, pero kanan lang sa atong basahon no, sa Psalm 14 2 to 3. So mo ni ang mga pipila ka mga verses nga naga sa atong ginatuuhan mahitungod sa spirituhanon nga kahimtang sa tao nga wala ma-born again o wala diha sa Ginoo. Naa ang ginatawag nga total depravity. Kay tungod daw usa sa giingon dito ilabi na sa Ephesians chapter 2 verse 1, spiritually dead ang tao. So, unsaon niya kung ang tao maoy papilion sa Dios, unsaon niya pagpili, patay man siya spiritually. O ang background ni ana nahitabo na didto pa sa Garden of Eden, sa dihang ang Dios naghatag og instruction sa unang tao nga si Adam nga gidid-an sila sa katong naay instruction dito, dunay command nga gihatag sa Ginoo sa pagdili sa pagkaon dito sa sa pagkaon sa bisan unsang bunga sa kahoy except niadtong naa sa taliwala nga kahoy sa pag-ila unsay maayo o dautan. Nga makita nato na in Genesis chapter 2, I think in 16 verse 16 and verse 17. So, tungod kay gikaon man gyud nila, nakasala og sumala sa gi-mention sa Dios dito is ang tao once mukaon, mamatay siya. So, mo na ang gisgutan din na ngano nga ang Ephesians chapter 2 verse 1 nag-ingon nga tungod sa sala ang tao patay. Mo na ngano bisag unsaon natong wali kung dili siya buhion sa Dios, walay kundili ang Espiritu Santo mo convict sa iyang heart, muhatag og bag-ong kasing-kasing, bag-o nga heart, dili yun na niya madungog, dili na niya masabtan tungod kay ang iyang spiritual condition is patay. Tama? So, next is bali-bali man ni. Namuka na yun. Oy, nanubra na. Nabaguhan ko. Managingon lisod ning gikan ta sa sinultian pangadto gikan sa Ilaya. Gikan sa bukid mo na lisod o gikan sa bukid maadtos lungsod, maadtos patag. Okay. So the next is letter U stands for unsa? Unconditional election. Unsa man ang unconditional election? Of course, may mga verses nato din ha, but doon ay idea nga gisulti din ha. God has chosen, nagpili ang Dios og specific people for salvation, para sa kaluwasan. From eternity past, based solely on His will, not human merit. Nga kaniadto pa, usa sa mga gisulti din na is before the foundation of the world. Nagpili na siya. No? So doon ay mga verses, basahon na to. Kinsa pa'y wala makabasa diha sa likod. Sige, Brother Russ. Okay, Romans 9, 11 to 16.
Verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, with the purpose of God according to election and stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. Okay. So, ang gipakita din na mao ang katong kaluoy sa Dios ginabasi sa kaluoy sa Dios, dili ginabasi sa unsay nahimo sa tao, no? Kay mo nang sa mga nakabasa sa Bible, sa gigamit din nga example kining duha ka anak ni Rebecca nga si Esau o si Jacob. Wala gitan-aw sa Dios kinsa tong buutan, gani ang iyang gipili si Jacob sa man ka kumbaga tikasan, no? Mao nang ginahuna-huna o sa ubang panguna-huna unfair kaayo ang Ginoo, no? Pero mao nang tanaw nato sa pulong sa Dios nga wala nagabasi unsa ang nahimo sa tao, but nagabasi unsa ang naa sa kaluoy sa Dios. And then in Ephesians chapter 1, 4 to 5, unsa giingon? Okay, Pastor Jonah. Ephesians chapter 1, verses 4 to 5. According as he had chosen us in him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Okay, salamat. Nakita ninyo nasundan ninyo, before the foundation of the world, nagpili na ang daan ang Diyos. O kung usa ka sa gipili, mo nang ginaingon nga giunsa to sa Dios, no? Pero dili nato ma-question kay tungod kay ang Dios, ang iyang pangunahuna is mas taas kaysa atong pangunahuna. But ang usa sa maayo dinhi nga angay natong masabtan mao nga dapat natong pasalamatan ang Dios nga usa ko nga gipili sa Dios before the foundation of the world. Mo nang naghimo jud siya mga pamaagi nga kita makadungog og masabtan ang pulong sa Dios. Aron masabtan nato nga kita ikaw usa sa mga gipili ng daan sa Dios before the foundation of the world. Regardless sa atong background, sa dihang nahimugso na ta, regardless sa atong status, economically o unsa man nga status, yet niabot ang time nga giset sa Ginoo o iyang gipakita diha sama sa gimension sa Ephesians chapter 1, 4 and 5, ngano nga naa ka diha, ngano nga ikaw usa sa nagtuo sa Ginoo, kay di ay gipili na kang daan, pili na kong daan sa Dios. Unsa pa'y giingon? Sa John 15, usa sa mga examples nga gisulti ni Jesus, verse 16. John chapter 15, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and
commanded you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Okay. Ingnan ni Jesus sa iyang mga disciples, dili kamo ang nagpili nako, but I have chosen you. Of course, na ay mga purpose din na, pero ang point lang din nga buot na kung i-drive out mao, nga dili kita maoy naghimo og kana bang kapilian nga maoy magpili para sa kaluwasan, kung nawato man natong kaluwasan o dili, hinuon ang Dios maoy nagpili ni ana. Mao na ang gipakita, ginasulti dinhi. Doon na pa in Acts chapter 13 verse 48. Doon na yung usab sa example nga ginapakita din na Acts 13 or mga buhat kung sa Cebuano chapter 13 verse 48. Kinsa pa'y wala makabasa palihog. When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed for eternal life believed. Okay. Kadtong mga gi-appoint na daan para sa eternal life ni tuo. Mao nang gikinahanglan nga iwalig gihapon ang ebanghelyo. Kay para sa mga gi-appoint ng daan mutuo. O gawas sa mga gi-appoint ng daan, na apo'y gisulti dito sa Matthew 24:14, para pod ang pagtapos na sa kalibutan mo abot. But ang point din nga ginapakita niya is para makadungog sila kadtong mga gitakda ng daan for eternal life, nga makadawat sa eternal life. Mao nang dapat pud ta maging galamiton pud sa Ginoo para madala ang mensahe niya, no? So dili ko maglangan tungod kay medyo limited lang atong time ni ana pod. Ha? Tama deh. Medyo di pa kaya na ako, master. L man dahil sunod. Ano? -1 o 1. Di ay. Sige. Letter L. Unsa ang letter L? Limited atonement. Unsa man po na yung giingon nga limited atonement? Nibalik na po lagi. Okay. Ingon din na, doon ay gamayng brief nga idea. Jesus Christ died specifically for the sins of the elect, para sa mga sala sa mga pinili. No? Not for every single person who ever lived. Kita nagatuo nga, kadtong kamatayon ni Ginoong Hesus, dili to para gyud sa tanan nga mga tao, pinili o dili. Kundili, para lang gyud sa mga pinili. Doon ay mga verses din John chapter 10, 11, and 15. Kinsa pa'y wala nakabasa, palihog. John 10, I am the good shepherd, he his life for the sheep. Verse 15, as the Father knows me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Okay. Si Jesus nang nag-ingon din nga nagtugyan siyang kinabuhi, naglay down siyang kinabuhi for the sheep, para sa mga karnero. No? So, maapil tong mga kanding. No? So, para sa mga karnero.
Doon na pa, 17 verse 9. Sa time ni nga si Jesus naga-pray. Chapter 17 of John, verse 9. John 17, verse 9. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Okay? Ang iyang gina-intercede, ginadala sa prayer, is kadtong mga iya sa Dios ingon niya. Wala na nagpasabot hanga kanang si Jesus, kumbaga ang point ko is ang panghuna-huna manggod usahay sa tao is kanabang unfair nga klase ni nga teaching. But ang gina-drive dinhi, ginapakita dinhi mao nga ang gihimo ni Ginoong Hesus o katong pagtugyan niya sa iyang kaugalingon dito sa kamatayon sa cross sa Kalbaryo is limited lang yun para sa iyang mga pinili. O nagsulti niini in John chapter 1 verse 21. Nganong ingunana ang nganong Jesus. Matthew chapter 1 verse 21. So thank you. Okay, next, pakibasa. Matthew chapter 1, Verse 21. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Okay. Kadto nang gibuntis na ni Mary si Jesus. Unya, gusto na unta nga mo sekreto biya si Joseph. Pero in short, giingnan nga sa dihang na-convince na siya, sa dihang nakigistorya ang angel, giingnan ang nganlan ang bata og Jesus. Kay iyang pagaluwason, he shall save his people. Kinsa iyang luwason? His people. Dili ang tanan. So ang iyang mga katawhan, kay nga naman, naunsa di ay, tungod kay makasasala, luwason sila sa ilang mga sala. Ni apa, Matthew 20:28, doon na po siya klaro, gisulti dinhi, nga dili gyud di ay para sa tanan. Okay, doon na pa. Kinsa patong wala pa. Matthew 20, verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Okay. Si Jesus na diha, ang ginamin nga, the Son of Man, ingon diha, came not to be served, but, ingon niya, to serve and gave himself unsa man as a ransom for all many, para sa lukat sa daghan. So dili gyud tanan, para sa lukat sa daghan. So daghan, dili tanan. Then the last verse nga atong i-consider is ang Acts chapter 20 verse 28. Okay? Acts chapter 20, 28. Yes. Take heed therefore and know yourselves, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Okay. Ang iyang iglesia, bantayi ang iglesia sa Dios, unsa na nga gipurchase sa dugo ni Jesus. Kinsa tong gipurchase sa dugo ni Jesus? Ang iglesia, the church of God, the church of Christ, mao to ang gipurchase lang sa Ginoo sa iyang dugo. Okay? So, padayon ta.
Next is letter I. Unsa ang I? Irresistible grace. Ingon din those ang irresistible grace, those chosen by God, cannot resist His call to salvation as the Holy Spirit draws them to repentance. No? Dunay verses din nga atong i-consider. John chapter 6, 37, verse 37 and verse 44. Ezekiel 36, 26 and 27, and Acts chapter 16, verse 14. Palihog. John chapter 6, verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and he that cometh to me I will in no wise cast out. 44, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him. And I will raise him up at the last day. Okay, salamat. Next, pakibasa. Ezekiel 36. Ezekiel 36, 26 and 27. Kinsa pa? Balik na ta, dinhi, kinsay wala. Ezekiel 36, Okay. 26 And- to 27. Okay. A new heart also I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Okay. Basahan sa natin Acts chapter 16, verse 14. Acts 16, verse 14. And a certain woman named Lydia, and seller of the forecourt of the city of the Thyatira, which worship God, heard us, whose heart of the Lord opened that she attended unto the things which were spoken of Paul. Okay, salamat. Din sa irresistible grace, starting sa gibasa kaganiha sa John chapter 6, 37 and 44, ang amahan maoy paduol sa tao diha kang Jesus Christ, kumbaga iyang gidala. No? Gidala niya ang tao. Ako, kamo, o ang mga tao nga mga tinawag sa Dios, gidala niya diha kang Ginoong Hesus. Sumuna ang giingon sa John chapter 6, 44. Iyan ang gipaduol. So, sa unsang paagi, wa man ta kita, o umayon siguro ka nga, wa man kita nga, ginaog ang Dios. Pero dunay gigamit kadtong mensahe or imong friend, o unsa may gigamit, aron imong madungog ang mensahe o gitagaan kas Ginoo og pagtuo. No? So, nakaduol kas Ginoo. And then, sa Ezekiel chapter 36, kay ang atong kasing-kasing is batuon man. Katong giingon ganiha pod sa kay gahi man siya. So dili gina mao nang giingon nagtanaw ang Dios sa Psalm 14, 2 and 3, nagtanaw siya naabay nangita og Dios, nagunahuna sa Dios, wa siya nakita. Kay nga naman ang kasing-kasing is batuon. Pero unsay gihimo sa Dios, through sa record gisulti sa Ezekiel 36, nga ang Dios nag-ilis, naghatag og bag-ong kasing-kasing.
naghatag og bagong espiritu nga kanang moobey na mosunod sa unsay kabubuton sa Ginoo. Manong tinga ka, ganahan naman ko mo simba. Ganahan naman ko mamatis pulong sa Ginoo sa una mo likay-likay man ka. Maghimo man taglaing-laing mga pamaagi, pasumangil nga basa akong sinina o ako'y masuot. Kung unsa na lang ang mga pasumangil. Pero sa dihang niabot ang time nga gi-change na sa Ginoo, gitagaan nagbuhi nga kasing-kasing, buhi nga espiritu, mo nang makahimo na sa unsay kabubuton sa Dios. Kaya ang Dios mohimo og yung paagi. Tanawa kanang sa gibasa pod sa Acts 16:14. Giablihan sa Dios ang heart, ang kasing-kasing ni Lydia. Lydia ba to? Lydia. Motong ganahan siya, motong namati siya sa pulong sa Dios. Kay giablihan man sa Dios, nasabtan ang pulong sa Dios. So ang Dios mo ay naghimo aron ang iyang grasya mahimong madawat alang sa iyang mga pinili. Mo na ngano nga giingog irresistible kay ngano man ang Dios mohimo mang yung paagi. Mohimo yung paagi ang Dios. Sa kang Saul before naging Paul, persecutor man siya. Iyang gina-persecute ang mga believers ni Christ, mga disciples. Iyang gina-resist, ginasuklan. Pero sa dihang ang Diyos na pamuhat na, sa tamang panahon, wala siya nakasukol, nakabatok ni ini. Wa siya'y nahimo. Nahimo pa siyang buta, walay makita, sulod sa tulog ka adlaw, tulog ka gabi. Sumonang dili mapugnan ang unsay buhat sa Dios nga gustong ipatuman sa Dios. Wala gyoy makapugong ni ana. No? Napindot galing nako ni nga wala ko'y nakapugong. Nagunaon naman. So adto na ta sa letter P. Perseverance of the saints. Perseverance of the saints. Ang saints dinhi nga gisgutan sa mga magtutuo niha, dili nitong mga ginaingon sa uban nga mga San Agustin, unsutong mga San. Ang gisgutan din is mga magtutuo ni, kaya mga magtutuo is gibalaan sa Dios. So, perseverance of the saints. Ang idea, ingon din true believers cannot lose their salvation, nga naman, because God keeps them faithful until the end. Tipigan gina, kuptan gina sa Ginoo. Ingon nga siya matinud-anon, hantod kanusa, kutob lang ba sa magtininood ang tao, ang pinili, ang gingon is hantod sa katapusan. Doon ay mga examples dinhi, doon ay mga verses na atong tanawon. In John chapter 10, verse 27 to 29, palihog sa pagbasa. And then next is Romans 8, 38 to 39, Philippians 1, 6, 1 Peter 1, 5, and Jude 24. Din lang po siguro maglitokungan, sige palihog. Murag dugay no, kundi maglitok. Katong wala pa kabasa. Ikaw tunol diha, Brad John. Pang tunol na lang, ikaw lang para duha tama ilang makusianon niya. John 10, 27 to 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen. Next, Romans 8:38-39. And we know that all things work together for good to do them that love God, to them who are the called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, and he might be the firstborn among many brethren. Excuse me, Ter. Excuse me, sa 38 na lang sa diretso. 38 and 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Okay, salamat. Philippians 1:6. Philippians 1:6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Okay. 1 Peter 1:5. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Okay. Last verse. Jude 24. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, in glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Unya na ang triple amen. Unya na kay basig manguli ng uban pagungan. So about sa perseverance of the saints, wala ni magpasabot pod nga pwede na ta magkinabuhing kanang ginayong binagdoy-bagdoy, puno sa pagpakasala. Dili man mawala ang kaluwasan, pero kundi sa chapter 11 sa 1 Corinthians, posibleng og di kita mabadlong sa Ginoo, posibleng patyon pud tas Ginoo na. Di ba? Mamanay giingon din ha. Unya sa Corinto, 2 Corinthians chapter 5 ata, tugyan tas kamatayon na mingawon bayan atong pamilyag mawa na ta. Unya og bata pa niyong asawa usahay kun sa sinultian pangadto lain ay mamintana. Sumo nang di pod maayo nga magsaligta kay kanang secure na ta eternally, kay naay eternal life, kay unsa na, kay walay makaagaw na, walay makakuha na sa ato. Sama sa gimension sa John chapter 10, 27 to 29, na wala na kunoy maka non-snatch away, wala na makakuha pa sa ato gikan sa kamot sa Dios. Romans 8:38 and 39, walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios. Ang iyang paghigugma is eternal po na, no? Do nagadisiplina siya, pero wala nagpasabot nga nawala ang iyang gugma. Na ana, walay makapahimulag ni ana. Philippians 1:6, siya nga nagasugod, he who began the good work, ingon siya, ang Dios mo ay gisgutan dia, nga nagsugod dia sa ato, will be faithful to complete it in you. Ingon niya. Matinud-anon siya nga iya gyud nang tiwason. So magtininuod gyud pud ta.
mo na ginaingon na, tininood makaginoo, alam mo, tininood lang po ko. O magbinuang ka na ako, ginoo, binuang na po ko. Para way mahay ba, no? So para po di magmahay ang ginoo, magtininood po ta, kaya nagtininood man po ang ginoo na to. Amen. Hello. Mura magdi mo musugot. Pikpikan na lang imong tapad, na magtininood ka, kaya nagtininood ang ginoo. Jude 24, ingon diha, He is able, makahimo siya to keep us from falling. Nga, pwede niya makahimo siya sa paggunit nato nga dili ta mahulog. And able po siya to present us, nga mapresentar ta niya dito sa iyang atubangan, nga faultless. Kung kita-kita lang sa man nato pag presentar sa itong kaugalingon nga faultless. Nga ang Romans 3:10 nagsulti nga there is none righteous. So dili kita makapresent sa atong kaugalingon as faultless before God. Pero si Jesus, ang Dios, makahimo siya pag-present sa ato sa iyang atubangan nga faultless. Mo na nganong gikinahanglan pud ta magmatinud-anon diha niya, dili mo palayo na sa iya kay siya matinud-anon makahimo sa paggunit diha nato. Amen. Doon na ba'y nasabtan? Ha? Doon na ba mo'y nasabtan? Murag wala naman yun na isumpay. Oo. Dire lang kukutob. Gawas lang kung doon na mo'y medyo nalibugan o i-question. Ato, maghatag patag time or mag-off na ta? Unsa man to nga ana? Time sa ako o time na sa Sunday school? Okay, so kung wala, mag-end na ta. Salamat o salamat sa Ginoo sa iyang pagtabang nga nakahuman ko nga wala ko nakuyapan dinhi. Ulaw kay na oy, og dili lang ako maulaw, pati ni nga ako mga sakop maulaw na og makuyapan ko dinhi. Bitaw. Sige, mag-pray ta. Lord, thank you Lord sa imong mga pulong nga among itunan karon. Salamat Ginoo sa padayon imong paghatag assurance sa matagos sa kanamo, sa imong paggiya, paggunit kanamo Ginoo, kay kung sa amo lang kaugalingon wala ni mahimo. I-bless kini nga mga pagtulunan nga among nadungog gitun-an karon, among mga pagampo usab nga ang Holy Spirit maoy maga-remind ni ini kanamo Ginoo sa matag karon ug unya. Ug among itugyan kanimo ang tanang butang nga among gitun-an karon. Pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, mag-relax, mag-CR muna ang gusto mag-CR. Hello, good morning. Nabugnog ka ba sir? Uy! Ano ka? Kakul ba? Pwede bugnaw mas kamot. Ikaw ko na ibutang sa bugnaong lugar, di mo bugnaw. Pwede na kayo sapak. Pwede na kayo sapak ni sa Gira? Excuse ha.
Bro, unsa man ni bro? Kang Pastor John na. Ikaw lang butang. Basi masayo butang. Wala na stop. Asa na